This is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, and I am inviting you to join me in Kuya Prof TV to learn something cool, useful, and a life-changing tool. Kuya Prof! Hi, this is Dr. Aldrin Tenerife Sacristan, aka Kuya Prof. Once again, welcome to Kuya Prof TV. Sa ngayon lang po nakapag-tune in sa ating programa, maaari po kayo mag-subscribe sa Kuya Prof TV at doon po sa mga nais magpa-coach one-on-one or personal, online, pwede po kayong tumawag sa 0932-8493842 o mag-email sa kuyaprof@gmail.com. Ngayong araw po ay matutunghayan na naman natin ang karanasan ng isang magulang kung paano niya pinalaki ang kanyang anak at binigyan ito ng magandang buhay. Ito po ay bahagi ng Responsive Parenting 101 series at inaanyayahan ko po kayong lahat na tunghayan ang karanasan ng ating panauhin ngayong araw. Actually, friend ko talaga. As in, pag tinanong ko siya, who's your best friend? Ako yun. So I make sure na yung relationship namin is talagang magkaibigan para maayos kami sa bahay. Ayoko na i-compare sa iba, sa mother ko na lang. Kasi yung mother ko at saka ako, very disciplinarian yung time ko. So parang 1970 ako, pero ako sa mama ko talaga, parang konting mali, may palo kasi. Tsaka apat din kami. So yun, si Jillian, disciplinarian ako in a way, pero I make sure na naiintindihan ko siya or magkaibigan talaga kami. So yun yung foundation talaga ng relationship namin. Para maging maayos, palagi ko para sa akin is maging magkaibigan muna kayo ng anak mo para maging maayos. Actually, like ngayon, 18 na siya, no, yung daughter ko. Like for example, halimbawa, yung appointment sa doctor, I let her do that. Yung mga simpleng pakikipag-usap. Sabi ko nga sa kanya kasi dapat natututunan niya makipag-usap sa tao. Yun yung first step for her para pag yun nasa totoong buhay na siya eh. So, matutunan niya makipag-usap. So, halimbawa, sasabihin niya sa akin, Mami, mag-watch tayo ng movie. So, magpa-reserve ka na ng movie. So, ganun siya. Katulad ngayon, may check-up siya sa doktor niya. Sabi, Mami, I can do that. Did you make the appointment already, Mami? Sabi ko, na PM ko na yung secretary. So, ikaw naman. So, ganun. Gusto ko kasi matutunan niya yung mga simpleng ganun para pagdating ng, talaga, na siya. Yung kaya na niya yung sarili niya. So, mag-start siya sa matuto siyang makipag-usap muna. That's one thing I make sure talaga. Na kailangan kakilala ko yung mga kaibigan. Kasi, to be honest, syempre, nandiyan pa rin yung fear. Kahit medyo okay ako sa kanya, na-open ako sa kanya, kahit siya magpunta. Pero I make sure nakilala ko yung mga kaibigan para just in case. To check lang. Halimbawa, kasi there are times talaga na hindi ko makontak anak ko. Ewan ko ba't nauso yung airplane mode eh. Naiinis ako doon. So anyway, pag hindi siya makontak, at least kung sino yung friend na kasama niya, nakakausap ko, tsaka na-check ko rin kung may concern or ano ba yung anak ko sa school. So yun, I make sure talaga na kaibigan ko yung kaibigan niya. Yes. So, ginagawa ko rin yun. So, kinikilala ko rin kasi gusto ko rin malaman or makita rin kung paano rin yung mga kaibigan niya. Pero usually kasi dito sa Balmasay, yun eh. So, pag magkaibigan yung anak mo, it follows na rin. Kasi like, pag halimbawa, kahit hindi mo siya sobrang kaibigan, pag may concern halimbawa especially sa research, kayong mga parents na nag-uusap-usap, how to go there, available ka ba, mahahatid mo ba yung mga bata, or ako na lang maghahatid sa mga bata, okay lang ba, nakasama ko yung mga anak mo. So, yun po, kasama yun talaga. Actually, nga sabi ko nga sa'yo, ang key, namin mag-ina is to be friends sa magiging anak. Pero I also make sure na alam ko, na alam niya na ako yung mami niya.
Pero kaya kami ganito ka-open or kaganda yung relationship is because magkaibigan kami. And we always find time na may tinatawag kaming Mommy's Day eh. So may time kami na twice a month may Mommy's Day. So yun, to check on kung may concern ako sa kanya o may concern siya sa akin. Pero ang ending palagi na we eat out. Yun ang common factor eh. No? Ayun lang po. So to all the parents, you enjoy what you're doing of being a parent. Nakaka-happy siya kasi being a parent is really a blessing from God. So hanggang ngayon, sobrang thankful kay God na binigyan ako kahit isang anak. Sobrang thankful ako na experience ko maging parent. Yan lang po. Salamat po. Naway marami po tayong natutunan sa kwento ng ating panauhin ngayong araw kung paano niya higit na inaruga at pinalaki ang kanyang anak at bigyan ito ng magandang buhay. Muli, ito si Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng Change Your Life Now by Changing Your Mindset. Kilos-kilos, ayos!